Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung leader ni Kibuloy, nadamay, convicted na mga kababayan for resisting authorities. Ayan o. KOJC leader convicted of resisting authorities. Naniwala kasi mga kababayan na si Kibuloy may-ari ng universe. At kaya mga kababayan na patigilin ni Kibuloy yung lindol, pero hindi niya ma-stop yung pag-arrest sa kanya ni General Torre. O di ba mga kababayan, yung lindol kaya niyang stopin. Stop! Pero yung si General Torre, hindi niya ma-stop yung mga pulis sa pagpasok mismo doon sa kanyang kingdom. Na ang sabi ni General Torre at saka ni Trillanes, malamang yung lahat ng yaman ni Kibuloy, ang totoong may-ari, si Digong man lang. O di ba mga kababayan? Ano tingin po ninyo? Sentensyado, sabi dito sa report ng Manila Times. KOJC leader convicted of resisting authorities. Hindi na stop yung judge. Court convicts KOJC member over Kibuloy arrest blockade. Pati yung judge mga kababayan sa pag-render ng judgment, hindi na stop. Patunay na dapat huwag tayong nagpaparapaniwala. Sumunod kasi sa batas. No one is above the law. Kahit na isang pastor. Di ba? At nagkiklaim na siya yung may-ari ng universe. So sabi dito sa report ng Inquirer, a Quezon City Court has convicted a Kingdom of Jesus Christ member dahil sa paglabag sa Public Assembly Act over a highway blockade staged during the 2024 police operations against televangelist Apollo Kibuloy. Nagtago si Kibuloy. Na nang tanungin mga kababayan si Sara Duterte ng mainstream media, asan na yan si Pastor Kibuloy? Baka niya nasa langit. Sabi ni Sara Duterte, puro panluloko, mga kababayan, yung ginawa. Pati si Bato de la Rosa, mga kababayan, saka si Robin Padilla, nagsagawa doon ng Senate hearing. Nagsagawa doon sa mismong Davao, sa loob ng compound ni Kibuloy, na alam natin kung ano yung intensyon ni Bato de la Rosa. I-shield si Kibuloy kasi pari-pareha sila. Spiritual advisor nila si Kibuloy. Yung intensyon, i-cover sa pamamagitan ng Senate investigation. Hindi po nagtagumpay yung mga masasamang adikain nila. Nasilo pa rin mga kababayan si Kibuloy. Hindi naniwala sa mga panlilin lang ni Bato de la Rosa, si General Torre. Nililin lang mga kababayan ni Bato de la Rosa. Ayan proud siya na maging security ni Kibuloy. De la Rosa offers to protect Kibuloy at Senate probe. I'll be his security. Tapos gusto niyang pull out yung 2,000 na mga pulis na nakadeploy sa Kingdom of Jesus Christ para bigyan sana ng pagkakataon yung intensyon niya, para sana bigyan ng pagkakataon si Kibuloy na makapuga. Hindi nangyari yung mga panlilin lang ni Bato de la Rosa. O ngayon, siya ngayon ang nagtatago. O diba? So sabi dito sa report, in a 7-page decision dated April 23, which Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III made public
on his Facebook page kahapon, the court through presiding judge Jubinal Bella found Eduardo Sapar Corda guilty of violating section 13A ng Batas Pambansa bilang 880 or the Public Assembly Act of 1985, which bans assemblies or rallies without a permit. Corda was sentenced to 4 months in prison. 4 months man lang anya, Mr. Maravillas. Kahit na 4 months, ang importante doon, may penalty. Importante na parusahan ang ganitong uri ng pagmamalabis. Hindi pwede na sila na yung masunod, mga kababayan. So sabi dito sa desisyon ng korte, constitutional liberties anya do not exist in a vacuum. While the state protects the right to peaceful assembly as a cornerstone of democracy, it simultaneously holds the police power to regulate such activities to safeguard public safety and order. Sabi po sa ruling ng korte. When the exercise of free expression transcends the bounds of its legal authorization and encroaches upon the fundamental right of the public to safe and unobstructed passage, the law provides for a necessary reckoning. This case stands as a testament to the delicate balance between individual liberty and collective security. The ruling read that Corda unlawfully commanded and held a public assembly and shouted in support of KOJC leader Apollo Kibuloy along the Philippine-Japan Friendship Highway in Davao City, which led to a standoff on August 26, 2024. Authorities at the time were trying to arrest Kibuloy. Eduardo Sapar Corda testified that his presence was strictly ministerial and missionary in nature. He claimed he intended to ensure the safety of their members. He denied organizing the rally or blockade, asserting the megaphone use was limited to advising members to remain calm. However, Patrolman Joshua Acuña said that 30 people illegally assembled along the National Highway and identified Corda as the leader of the rally. Ginagamit po nila yung religion na palusot sa kanilang masasamang gawain. Diba? Para labagin ang batas. Maling-mali po ang ganyan na mga gawain. Paulit-ulit nating sinasabi na yung ating mga mamamayan ay kailangan may respeto sa governing authorities. Yan ang totoong turo ng Bible. Mali-mali yung turo, mga kababayan, ni Kibuloy. Yan ang malinaw. Mga taga-Roma 13, 1 hanggang 5, magpaksakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Ngayon ginagawa ng mga DDS, lahat mali. Yung ginagawa ni Sara, mali. Ang feeling niya, siya na yung Pangulo. Hindi ka pa Pangulo. Pangalawang Pangulo. Magpasakop ka sa Pangulo. Di ba? Assuming kasi, mga kababayan, si Kibuloy, assuming na siya na yung may-ari ng universe. Yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo, mga kababayan, kasi maraming assuming dito sa ating mundo. Napakalinaw ang turo ng ating Panginoon. Magpasakop kayong lahat, walang exception po, kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmumula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos. Kaya itong mga DDS po na kumakalaban sa ating Pangulo, mga anti-Kristo, anti-God, kontra siya sa utos ng Diyos, di anti-God ka. Yan ang malinaw na turo.
Kaya ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos at dito'y sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Kinakalaban ninyo yung mismong itinalaga ng Diyos. Ang itinalaga ng Diyos na presidente, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi si Sara, hindi si Kibuloy, mga kababayan. Ano sabi po? At dahil dito, yan o. At dahil dito, sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Kaya nagdala ng kaparusahan, mga kababayan, dito sa leader ni Kibuloy, sarili nila. Tama? Kahit si Kibuloy, bakit naparusahan si Kibuloy? Nakakulong. Dahil sa kanyang kaso, yung ginawa niyang kaso, dahil sa kanyang sarili niya na kagagawan. Kaya lagi kong sinasabi, mga kababayan, huwag magturo ng iba. Tinuturo nila lagi yung ating Pangulo. Ano man kinalaman ng ating Pangulo doon sa mga private complainants? Di ba? Kinaso si Kibuloy. Pati sa Amerika may kaso. Ano man kinalaman doon ng ating Pangulo? Ngayon, may warrant of arrest, in-implement. Ang nag-implement yan, mga authorities, mga police. In-implement, di nakulong siya. Ganon din si Digong. Huwag ituro, mga kababayan, ang ating Pangulong Bongbong. Lagi kong sinasabi, nakulong si Digong kasi may nagreklamo laban sa kanya. Yung mga biktima, pamilya ng biktima ng AJK. So walang ibang dapat sisihin sarili niya. Kung hindi niya ginawa yung kasalanan yon na AJK, wala siya doon sa dahig. Lalo pa, dapat sana hindi niya inaway yung implementor ng batas. Inaway niya yung ating Pangulo, di tapos na. Kaya ang dapat sisihin ng mga DDS, sarili nila. Ang dapat sisihin ni Digong, sarili niya. Ganon din si Sara. Na-impeach niya dahil sa kanyang sariling kagagawan. Kaya ang aking mga argumento, mga kababayan, laging nakabase sa Bible. Kasi yun ang tama. Ayan o. Kaya ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Sarili ninyo, pinarusahan ninyo. Kasi kinalaban ninyo yung tinalaga ng Diyos. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ayun. Dapat pala, gumawa ka lang ng mabuti. Yan o. Di dapat kinakatakutan ang mga namumuno ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot daw sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya matakot kayo na gumagawa ng masama. Hindi natakot yung leader ni Kibuloy, kulong, sentensyado ng korte. Si Kibuloy ganon din, hindi natakot. Wala siyang pakundangan sa pag-atake. Yun, mga kababayan. Yun din ang nangyari kay Digong at ngayon mangyayari kay Sara Duterte. Sila yung gumawa ng sarili nilang kaparusahan. Kaya sabi natin, huwag ituro. Huwag turo ng turo. Lahat ng ito, consequences ng mga kabuktutan ninyo. Tama? Yan na napakalinaw ang turo ng Bible. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Gusto ba ninyong mabuhay ng hindi natatakot sa mga nasa kapangyarihan? Kung ganon, gawin ninyo ang mabuti at pararangalan nila kayo sapagkat ang mga nasa kapangyarihan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ngunit kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama.
Kaya magpasakop kayo sa mga nasa kapangyarihan. Hindi lang upang maiwasan ang parusa, kundi dahil ito'y nararapat gawin. O ngayon, ano inabot ni Ano inabot ni Jason sa kagagawan niya 'yon. Walang tigil sa pagpakalat ng fake news, arestado. Long weekend siya ngayon sa kulungan. Yan kasi matuto kayo na rumispeto sa mga governing authorities. Naintindihan ninyo, mga bangag? Kayo yung bangag eh. Ina-accuse ninyo yung ating Pangulo na bangag. Ano inabot ninyo? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong bagong product namin. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Ito po yung testimony ng isang cancer survivor. Sabi niya dyan, barley did not just save my life. It gave me a new life. Sabi ni Yuli Tan, ovarian cancer survivor po siya. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po. Immune system booster, trusted by survivors. For your orders and inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening. Mamaya, magla-live na naman siguro siya.